Hello, what's up YouTube? This is Franks TV again. Tara at magtakutan naman po tayo ang ating i-reaction ngayon kay Goosebump Top 5. Tara at pasukin na naman natin ang mundo ng kababalaghan. Yan guys, sigurado na miss nyo ang ating pag-reaction video. So ngayon guys, eto, mag-reaction na naman tayo. Goosebump, pera mo ng iyong video at ating na naman i-reaction. At papasukin na naman natin ang mundo ng kababalaghan. Tara na, let's go! Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Closed hospital floor. Matagal nang nakasara ang 4th floor sa ospital na pinagtatrabahoan ng Reddit poster na to. Ayon sa kanya, maraming kwento ang mga dating staff dito. At isang multo in particular ang madalas nagpaparamdam sa 4th floor. At ito ay tinatawag nilang si Ethel. Isang gabi, habang nasa trabaho ang isa niyang kasamahang security, bigla na lang nagparamdam si Ethel sa kanila. You need to come to 369 Uy, because we're experiencing a ghost. Literally. uy, grabe no. Seriously, come look at it. Nag-interrupt yung kuryente. Babihira mangyari yan. Pag ganyan sabay-sabay yung nagloloko yung kuryente, sigurado meron yung paranormal na experience yun. At tara na, pasukan niya natin at intindihin natin kung anong mangyayari. Uy no, creepy oh. No, it's gonna stop. So if you know it, say hi. Ethel, Ala, Paul? Ethel, what's wrong with you tonight? nausap nila no. What? What's wrong, Ethel? Where is the like? Sa hindi may paliwanag na dahilan, ang kuryente sa kwarto ay bigla na lang nag-fluctuate. Patay-sara ang mga ilaw dito at maging ang TV ay nagsisindi at patay din ng mag-isa. In the video, maririnig mo pa ang boses ng kasamahan niya na nagtatawag ng backup dahil sa nai-experience nilang ghost. At one point, biglang kumalma ang paligid at namatay lahat ng ilaw. Ngunit nang tawagin ng security ang pangalan ng multo na si Ethel, nagsimula na namang mag-act up ang kuryente sa kwarto. So, meron nga ba talagang multo sa 4th floor ng ospital na to? O pwede din kayang may problema sa circuit ng kuryente? Tama ba ang ginagawa ng mga staff dito kung saan ina-acknowledge nila ang presence ni Ethel kaya nagiging agresibo ito? Ikaw na ang magpasya. Dark Entity. Sa videong mapapanood niyo na galing sa YouTube channel ni Dad's Always Right, siya at ang pamilya niya ay may nararamdaman na mga unusual, weird at strange na mga bagay na madalas sa loob ng pamamahay nila. May mga pagkakataon na may nadidinig silang mga kaluskos o hindi kaya ay may nakikita silang mga gumagalaw sa gilid ng mga mata nila. Pero dahil wala silang video, hindi sila makapagpakita ng pruweba kaya nag-install sila ng CCTV sa bahay. At eto ang ilan sa mga nakuna nila. Uy, gumalaw yung teddy bear oh. Noong April 2019, lagpas alas 5 ng umaga, makikita mo ang mag-ina niya na mahimbing ang tulog. Ang baby ay securely tucked in sa stroller at sa ibabaw niya nakapatong ang isang teddy bear. Without anyone touching or moving it, bigla na lang itong gumalaw ng mag-isa at Umarap pa sa nagblink ito camera, sa no? kaliwa. Madalas nawala ang lalaki sa gabi dahil night shift worker siya.
In this other video, muling may nabidyohan ang CCTV nila. Uy, gumalaw ang pinto oh. Nakapaw. Hindi pumasok. Ito naman ay nakunan makalipas ng 4 na taon mula sa naunang video. Namiss ko yung pag-reaction eh. Kinikilabutan na ako. Ay, nako. In this time, another movement ang nakita nila. As you can see here, the door just suddenly opens and closes on its own. Parang madalas nga ang activity sa bahay nila sa madaling araw at tuwing natutulog sila. Kapag nasa trabaho ang poster, madalas niyang tine-check ang CCTV nila. It gives him peace na nakikita niya sila ng ligtas. However, this one time in 2022, ito ang talagang sumindak sa kanya. Not bad. Uy, may nagalaw. Uy, ano yun? Hindi, asawa niya naman nata yun. Meron talaga sa may salamin, dumadaan. Ayun o. Ayun o. Wala. Ginising na niya ang kanyang asawa mula sa CCTV dahil sa pinto makikita mo ang pagdaan. Sino yun? Ibig sabihin may lalaki doon. Ano ba yun? Salamin ba yun o CR? Pag ganun kalinaw, ba, hindi multi yun. Baka may ano dyan. Magnanakaw. Kaya urban legend, no? Ng anino dito, wala kang makikitang feature nito kung hindi ang hugis lang ng katawan nito na parang tao. Sa kabanga niya ay agad-agad siyang umuwi para i-check ang mag-ina niya. Ay, lalaki pala siya yun. sa paligid ng bahay para hanapin ang anino pero wala siyang nakita. Kung ganoon, ang anino nga bang nakuna ng CCTV nila ay isang paranormal entity? Asawa pala yun, umuwi. Sobrang takot. Iniwan nila yung mag-ina niya. Baka sino eh. Alam mong hindi safe yung pamilya mo, umuwi ka na muna. Bago muna yung trabaho mo. Diba guys? O, diba? Ikaw na ang magpasya. The Curious Ghost. Lagpas alas 10 ng gabi, naghahanda na ang lahat para matulog. Nang patayin na ang ilaw sa sala, naiwan na lang mag-isa ang aso sa sofa. What the unsuspecting dog didn't know, there's something lingering around him, and it's all caught in camera. Wala, ano yun? Tork? Ang takot ng aso ah. Papatayin ng ilaw, makikita mo na ang orb na lumabas sa sala nila. Makikita mo rin ang unusual glow nito. Para nga itong may sariling isip na pinagmamasdan ang aso bago ito dahan-dahang lumapit sa kanya. Nang mapalapit na ito sa aso, makikita mong nag-react ito sa orb. Bigla itong tumayo at umalis sa... Baka hindi naman yan orc, baka naman yung fairy, no? Alam mo yung sa Peter Pan, baka si Twinkle Bell yan.
Bakswerte yan. Kung alam mo, makukuha mo yung, ano yan, yung diwata na yan. Kukulong mo sa ano, no? Sa garapon. Tapos may wish. Gusto ko yumaman. Bugang! Kinahihigaan niya. Hindi lang ito ang Takot ang aso, pagkakataon na may nakunan silang kakaiba sa CCTV nila. What they captured next is equally horrifying. Nakita mo ba yun? Yun. Tignang mabuti ang screen sa Awkward na left. naman. May makikita kang shadow anomaly ang lumabas sa nakasarang pinto. Ba yung ano? Mabilis itong sumilip sa paligid at mabilis ding bumalik sa loob. Kahit na mabilis lang ang pangyayari, ay matidistinguish mo pa rin ang hugis nito na parang tao. Is this the full body apparition of the orb seen in the living room? Or is it a completely different entity? Mga ka-goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan niyo ang isa kong channel na Mangilaw Tales Tagalog Horror Stories. Ito ay puno ng mga nakakatakot na kwento na sigurado akong kagigiliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At kung nais mong ibahagi ang iyong kwento dito, maaari mong i-email ito sa goosebumpstopstories@gmail.com. O paano, kita-kita tayo sa kabilang channel at tiyak nakikilabutan ka din sa mga kwento dito. Tuloy-tuloy ang takutan. Under the bed. Ang short video ang mapapanood nyo ay ibinahagi ni Zandra sa kanyang account at ito ay iminungkahi ng isa nating ka-goosebumps na si Yuri. Para nga itong kuha sa isang clinic and for some reason, nagvi-video siya at dito may napansin siya sa camera. Sa ilalim ng kama, malinaw mong makikita ang paa na nasa sulok lang nito. Wala kang makikitang ibang parte ng katawan nito. At ang nakakagulat pa, Ba, paa nga yun. Paa yan. Hindi mo madadaya yan. Ayan o. Paano yung mailalagay daw? directly against the bed ay pader na. Kung tao sana ito ay makikita mo ang iba pang bahagi ng katawan nito at sa lokasyon kung saan nakita ang paa. Wala ding ibang pwedeng pagtaguan kung tao nga ito. Unfortunately, walang backstory sa nakunan niya. Pero what do you think? Is it real or gawa-gawa lamang? When lightning strikes. One unusual occurrence ang nangyari kay Destiny nung gabi ng March 6. May namumuong tornado sa West Coast US at may mga report din ng malalakas na pagkidlat sa area. Unfortunately, tinamaan ng kidlat ang bahay ni Destiny nung gabi na yun, kung saan na-damage nito ang linya ng kuryente niya na naging dahilan ng pagkawala ng kuryente sa ibang bahagi ng bahay niya. Uy. Hear the dogs okay? Nang mangyari to, agad na na-activate ang fire alarm sa bahay at napatayo agad siya dahil sa nangyari. Puzzled and processing what happened, ang una niyang concern ay kung okay lang ang mga aso niya. Tumawag din sila ng kasama niya sa bahay ng bumbero para tignan kung ano ang nasira at kung ligtas pa bang gamitin ang kuryente sa gumaganang parte ng bahay nila. I didn't even know. Matapos na i-check ng mga bumbero ang breaker box, ay umalis na din ang mga ito at inassure sila na maayos din nila agad ang kuryente. Makalipas ang ilang araw, dito na muling reviewin ni Destiny ang mga footage sa CCTV. Dito guys, pag ganyan, may kiglat, tumamas puno. Dito sa Pilipinas ang ginagawa ng mga matatanda, kinukuha yung ngipin. May ngipin daw yan yung yung kiglat. Naiiwan daw yung sa pinagtamaan.
Yun ano, parang ano lang naman, alamat ba yun? Ewan ko pa kung alamat ba yun o sabi-sabi na matatanda. Pero hindi pa naman tayo nakakakita ng ganon. Yeah, and what she found in these clips are truly disturbing. Ang una, noong mismong pagtama ng kidlat sa bahay niya. Okay. So watch in this right corner. Right when the lightning strikes. There. What is that? Uy! What is that? What is that? Ano yun? Nang magkaroon ng flash ng ilaw dahil sa kidlat, bigla na lang lumabas sa harapan ng pinto niya ang isang imahe ng taong nakatalungko sa sahig. Itim Ako ba lang yun? ito at napakabilis lang ng nangyari. Makikita mo to sa iilang frames lang ng video. Pero malinaw na merong something doon. Dahil dito, chinek niya din ang kuha ng Ako ba yun? CCTV. At doon pa nga nagsimulang lumalim ang misteryo. Yeah, it's like you said the house, we got the house. Now we were inside, then there was a little house shut. I thought it was like one tower. You go up. Number 4. No, not that I mean, we got like city blackout, so the neighbors still have towers, so situation. Sa kuhang ito kung saan nasa bahay pa ang mga bombero, para may liwanag ay nag-iwan si Destiny ng mga kandila sa iba't ibang parte ng bahay nila. Tignang mabuti ang kandila sa kanan. Bigla na lang itong namatay habang nagdidiskusyon ang mga bombero. Ayaw nga, no? Ang kakaiba dito, may makikita kang mabilis na pagdaan ng anino bago ito namatay. Wala namang ibang source ng ilaw para mag-cast ng ganoong anino at nagmula ito sa gitna ng screen at nag-glide pa kanan. Bukod doon, makikita mo din ang isa sa mga bombero na patingin-tingin sa gawing sofa. Ito din ang bombero na nakausap niya na inaming may nakikita siyang figura na nakaupo sa sofa Uy! kahit wala namang tao doon. Nang i-check niya ang CCTV, lalo siyang kinilabutan sa nangyari. Grabe yung kilabot ko, guys, oh. Pati yung gambatok. Baka si ano yan? Baka si The Flash. Kuya, baka si Thor. Pero naramdaman din ng bumbero, no? Ayun, no? Pinuntampahan niya, eh. Ay, hindi. Iniwan na pala yung tina. Uy, ano yun? Kala ko may multo sa may pintuan, eh. Saan naman pala yun? Huwag tayong OA. Nang tignan ng bumbero ang breaker box, pansinin na hindi niya hinawakan o nadaganan ang sofa. Nagsabit muna siya ng flashlight directly sa taas nito. At nang buksan niya ang isa pang flashlight, mas malinaw mong makikita ang sandalan nito. Without anyone there, bigla na lang nawala ang trace sa sandalan at unti-unting bumalik ang indentation nito. Parang ang may kung sino o ano ang nakaupo doon na biglang tumayo. Kaya nawala ang trace nito at dahan-dahan itong bumalik sa pag-upo. At hindi lang ito nakunan ng isang beses. You know what, actually, I knew you did. Well, that's the very corner of the dark morning phone. There you go. Oh, okay. Parang nararamdaman na nung bombero na meron talaga dyan sa bahay na yan. Hindi lang siya nagpapa-overreaction. Pero nararamdaman niya na yan, eh. Ako nga nararamdaman ko din, eh. Everybody else. All I need Bago umalis ang mga bombero,
Inilawang muli ng isa sa kanila ang sofa at doon makikita mo Oo. ang parehong pangyayari. As if meron something invisible doon at nagre-react ito palagi tuwing naiilawan. So, what do you think happened that night? Ang nakita bang nakaupo ng bumbero sa sofa ay ang entity na nakita ni Disney sa May predator dyan. Predator yan. Nagiging visible ang predator eh. Tingnan natin kung ano yan. Pero tingin ko dyan, multo yan. kwarto niya? May kasama bang espiritu ang kidlat na tumama sa bahay nila? Kaya nagkaroon ng mga supernatural activities nung gabi ding yon? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi, So ayun guys, natapos na naman ang ating pag-reaction kay Goosebump Top 5. So ayun guys, namiss ko tong pag-reaction ng nakakatakot. At ginaganahan ng akin at kinikilabutan ng aking spiritual kapangyarihan. So yan guys, next video, kita-kita kasi naman po tayo. At mag-reaction naman po tayo ng nakakatakot. At papasukin na naman natin ang mundo ng kababalaghan. Kaya guys, panoodin nyo guys. See you on next video. Bye! Sa dilim ng gabi, may kwento na lalabas. Mga anino sa screen, biglang magpapakaba sa'yo. Handa ka na ba? Huwag kang matakot. Dito sa Franks TV, sabay-sabay tayong sisigaw.